Sarap mang pakinggan na lumalakas ang halaga ng ating piso kontra sa dolyar, pero mismong gobyerno na ang nagsabi, may balik daw yan sa ekonomiya pag hindi yan napigilan, lalo na sa paglikha ng mga bagong trabaho. At ngayon pa lang sa iba naman dako, nararamdaman na yan ang mga kaanak ng ating mga OFW. Nakatutok si Julio Segovia. Kaakibat ng ipinagmamalaki ng gobyerno na paglago ng ekonomiya, ang tuloy-tuloy na paglakas ng piso kontra dolyar. Ngayong araw, nagsara ang palitan sa 40.695 at nito ang nakalipas ng mga linggo, sa 40 peso level ang naglaro ang palitan kada dolyar. Sa tayaro ng investment firm na Goldman Sachs, posibleng umabot pa sa 37 pesos and 50 centavos ang palitan ngayong taon. Kaya mismong National Economic Development Authority o NEDA na ang nangangamba sa posibleng masamang epekto kung di makokontrol ang tuloy-tuloy na paglakas ng piso. We need to manage well this peso appreciation, and we are, all the economic managers are very aware of this issue, and we are doing our best to see to it that the competitiveness of the country in BPO, in exports, and even in the purchasing power of our overseas Filipinos will not be affected. Kaya ang paglago ng ating ekonomiya, posibleng pansamantala lang daw ayon sa ilang ekonomista. Yan ang mangyayari, parang tinatawag ng mga ekonomista, mga jobless growth. Lumalaki ekonomiya pero hindi nagpuproduce hindi gumagawa ng trabaho dito sa ating bansa. Paano raw lalago ang ekonomiya kung walang umaangkat ng produkto natin? Imbes daw kasi na sa Pilipinas bumili ng produkto ang Amerika halimbawa, sa ibang bansang mas mura raw ang mga bilihin na lang sila aangkat. Yung mga ngalakal natin, mas gusto nila mag-import na lang kaysa mag-export. Pagka ganon, ay you're creating jobs outside the country. Posible rin daw maapektuhan ang industriya ng business process outsourcing gaya ng call centers. Baka babagal yung expansion nila. Kasi kung nakikita na hindi naman masyado kumikita, baka bumagal ang expansion. Kinakaya pa naman daw ng ilang exporters gaya ni Jesus Aranza ang lumalakas pang halaga ng piso. Pero kailangan daw nilang laging may bagong paraan para manatiling masiglang negosyo. Kung ikaw ay nagnenegosyo, mayroon ka namang pang-offset yan. Halimbawa kami, ang finance officer namin magaling, so nangungutang naman kami sa mga capital natin, di ba? So iutang mo naman, dollar. Para maliit naman ng ano mo. Isa lang pinagmamalaki natin sa mga negosyante sa Pilipinas, resilient talaga ang mga tao natin. We are all survivor. Magaling tayo. Pero sabi rin ng ilang eksperto, hindi na dapat pang palalain ng gobyerno ang sitwasyon. Dapat na raw manghimasok para hindi na tuluyang lumakas ang piso. Yung mga utang natin ng gobyerno na dolyar, dapat bayaran na nila yun. Pangalawa, yun din pagbibili ng BSP ng dolyar, okay pa rin yun. Dahil mas maraming dolyar, mas sikat ka dito sa mundo di ba? Yan ang, kaya sumikat ang China dahil hawak niya ngayon. Mahigit 3 trilyon na dolyar. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.